This portion is brought to you by Mercury Drug. Nakasisiguro, gamot ay laging bago. In line with the National Breastfeeding Awareness Month, we've joined the Philippine Foundation for Breast Care Inc. or KASUSO in an event that is full of believing and bigger dreams for our breast cancer survivors. Samahan nyo kami ngayong umaga mga kabarkada upang malaman ang tamang pangangalaga ng suso at kung paano maiiwasan at malalabanan ang breast cancer. This is Generation RX, now signing on. Nurturing her children is one of the significance of the female breast. Very prone ang mga babae sa breast cancer kasi ang breast cancer maraming glands na may mga duct. Doon madalas pinagsimulaan ng tumor ng breast cancer. Although hindi lahat na bukol sa breast cancerous kasi may mga benign naman na tumor. Ibig sabihin, hindi siya cancerous, lalo na sa mga bata. Although kung may bukol sa mas matatanda, mga 40s, 50s, 60s, chances are mataas ang incidence na baka yun ay cancerous. Dapat magandang prevention para at least ma-detect kaagad at mas mataas ang cure rate. Hindi natin alam talaga kung anong cause ng breast cancer. Marami ang nakaka-breast cancer, hindi nagbubuntis. For example, natuloy-tuloy ang hormone production. Kasi kung hindi pag nagbubuntis, natitigil yung pagme-menstruation, natitigil din yung hormone production sa katawan. Yung estrogen na tinatawag, yun ang parang pinakapagkain ng cancer cells. So, kung tuloy-tuloy ang production at saka mas mahaba ang production ng estrogen, mas prone yung mga babae magka-breast cancer. Then, maraming types. Yung stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yung stage 1 to 2, depende sa size. Of course, yung stage 3 and 4, mas medyo advanced na yung kaysa stage 1 and 2. Breast cancer is one of the leading causes of death for women aged 40 to 55 years old. Ang pinakamaganda talagang gawin para ma-diagnose yung self-breast examination. So, pinakamaganda yon lalo na kung mga age 40 and above, kung high risk, ang baba meron sa pamilya mong may mga cancer, dapat mas madalas ang pag-examine sa sarili. Kung high risk ang family mo, mga kapatid mo may cancer, at least starting age 40, may mammography every year. Doon makikita yung characteristics ng kung ano ang ayos ng mass. Then kung hindi pa makatulong ang mammography, pwedeng ultrasound. Pag may bukol at mukhang cancerous, biopsy. Hindi ka pwedeng magsabing may breast cancer siya kung walang biopsy. Ang breast cancer ay walang pinipiling edad o kasarian. Although, breast cancer occurs in men in less than 1% of all breast cancer cases. And 16% of the 50,000 breast cancer cases resulted in death. Siyempre, nung una, masakit, mahirap, hindi mo maipaliwanag yung pakiramdam. Pag yung acceptance nandun, siyempre, palalakasin mo yung loob mo, tutulungan mo yung sarili mo. Ganun yung ginawa ko. Tinulungan ko yung sarili ko para sa pamilya ko. Kaya lumalaban ako tuloy-tuloy. Hindi namin alam kung saan namin kukunin yung panggastos. But definitely, winaway kami ng Lord. Binibigyan niya kami ng courage. Paano namin Hindi ko rin alam kung paano ko yun na nalagpasan. Basta bahala si Lord sa amin. Wala namang imposible. Basta ini-enjoy ko na lang kung hanggang kailan ito. At nagpapasalamat ako sa Diyos at nakarating pa ako dito para maki-celebrate sa kanila. Hindi nga biro ang makipaglaban sa isang malubhang sakit. Lalo na kung ikaw ang ilaw ng tahanan at nagbibigay liwanag sa iyong pamilya. Gayunpaman, kailangan ng lakas ng loob sa pagharap sa hamong ito at isa-isip na hindi pa huli ang lahat. I'm Suzette Andrews. I'm a breast cancer survivor. 9 years surviving, and I went through the whole 9 yards of surgery, chemotherapy, and radiation. It was a difficult journey, but it's something that we can overcome, and we can move forward with it and grow from it and enrich ourselves from it.
Yes, of course, the family is number one. And there's no one else but your family. They're the primary caregivers, the primary support system that I had in my journey. Ito lang masasabi ko sa mga taong kasalukuyan na going through the cancer treatment and journey. Pansamantala lang po ito. No? Let's draw strength, no, from the other survivors who have been through it na nakayanan nila. So kakayanin nila natin ito. And trust in the Lord, dasal, 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 dasal. Hindi biro ang nasa ganitong sitwasyon. Kailangan ng maraming pera dahil sa mahaba-habang gamutan at suporta ng pamilya na paghuhugutan ng lakas ng loob ng pasyenteng may cancer. Sadyang nakakatakot ang breast cancer. Kaya bago mahuli ang lahat, ika nga nila, prevention is always better than cure. Ngayon naman, alamin natin ang mga paraan upang maiwasan ang breast cancer. Sa breast cancer, walang effective na prevention eh. Hindi kagaya sa, kasi hindi mo alam ang cause. Wala talagang significant way to prevent breast cancer. Pero early detection, meron. Kasi nga, yung mag-i-examine ka. So early detection, yun lang ang pinaka-pag-asa. Hindi talaga prevention. Nag-i-improve ang treatment sa breast every year. Dati puro chemotherapy. So hindi lang naman puro chemotherapy na maraming natatakot dahil sa mga side effects, sa toxicity. Ngayon may maraming hormonal treatment. And then, nandito na tayo sa tinatawag na targeted therapy. Tina-target yung receptor na yun. So, pipiliin mo lang kung anong may positive na receptor, yun ang pwede mong targetin. Kung walang receptor, hindi mo pwedeng targetin. So, napipili na kung anong dapat i-target. So, which means, napipili na natin yung mga pasyenteng hindi kailangan mag-chemo. Everyone, both men and women alike, should learn proper self-breast examination. This will boost efforts in preventing and early detection of breast cancer. Mga kabarkada, sana marami kayong natutunan sa umagang ito at see you all next week. This is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed. Now, signing off.